si Ferdinand Romualdez Marcos. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nagwala ang isang dating gwardiya sa Maynila na nagpakilalang pulis. Ang dahilan ng kanyang himutok na ingayan sa busina ng mga sasakyan. Ang suspect nagtangka umunong mang-agaw ng baril at nanuntok pa ng pulis ng arestuhin. Nakatutok si Bea Pinla. Nagmistulang eksena sa pelikula ang tensyon sa pagitan ng dalawang lalaki sa gitna ng mataong kalsada sa Divisoria sa Tondo, Maynila, linggo ng madaling araw. Ang lalaking naka-blue na t-shirt, hinabol ng suntok ang isa pang lalaki. Paulit-ulit pa niyang itinumba ang motorsiklo na pag-aari ng kanyang nakaalitan. Ang pinag-ugatan nito, ang suspect po natin ay naingayan po sa busina ng motorsiklo saka ng mga jeep. Doon po nagsimula na makipag-away po siya sa mga motorista sa Divisoria. Ay, para naman po siya, sir, gawa ng yung jeep po, nauna sa kanyang yung sinasakyan kong jeep, ay busina po ng busina. Sinabihan ko po, gusto mo bang magmadali? Lagyan mo ng pakpak at paliparin mo. Doon po siya nagalit. Tapos pinaakyat niya po, ninahamon niya ako. agad namang rumesponde ang pulisya pero tila hindi natinag ang suspect. Nagtangka pa raw ang suspect na agawin ang baril ng pulis. Itinulak din niya ang isa pang motorista na itatabilang sana ang nakatumbang motor. Dito na unang sinubukan ng pulis na arestuhin ang lalaki pero Sinuntok niya sa mukha yung pulis natin. At yun naman po ang dahilan kung bakit pinagtanggol ng ating pong pulis ang kanyang sarili. matapos nito nakasingit pa ng suntok at tadyak ang ilang motoristang nasa lugar kabilang ang nakaaway ng suspect. Kalaunay matagumpay na naaresto ang lalaki pero hanggang sa presinto, agresibo pa rin daw ang suspect. Hindi kayo mga tunay na pulis pala. Piki kayo. Di ba piki? Duduran ko yung mukha mo. Huwag kang ganyan. Sumusugod pa rin po siya sa mga pulis natin. Dinuraan po niya yung demesa natin. Nung nasa investigation section na siya, sinusugod pa rin po niya yung arresting officer natin. Napagalaman na ang suspect ay dati palang security guard na nagpapakilalang pulis. Kaya nga po, kung mapapansin ninyo, hindi po gumaganti ng suntok yung mga motorista sa kanya dahil natatakot sila dahil nagpakilala nga siyang pulis. Nung naging kalmado na po ang suspect natin, nasabi po niya na meron po siyang family problem. Itinanggi ng suspect na sinuntok niya ang pulis. Hindi rin daw niya sinubukang agawin ang baril nito. Hindi ko po sir sinuntok. Sabi ko sir, barilin nyo na kasi ako yung magpupulis din. Sabi ko sir, pag ganyan ko sir, sabi niya, agawin mo ang baril ko Kasi kung ginagaw ko po yun, agaw ko po talaga. Kunyari lang po para maging alerto siya na sa kanya ako. Akala ko po ako ang kakampihan niya, pero mali po. Hindi pa nagbibigay ng pahayag sa pulisya ang mga biktima. Patong-patong na reklamo ang kakaharapin ng suspect. Alarm and scandal, resistance and disobedience to a person of authority, usurpation of authority at direct assault. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Nauwi sa pagpukpok ng martilyo ang away kalsada ng isang e-bike at truck driver sa Quezon City. Ang e-bike driver na napakpa umano ang naging mitya sa pagtutok ni Mark Salazar. Basagin mo! Basagin mo! Basagin mo! Hawak at iniimbestigahan na ng Quezon City Police District ang viral video ng insidenteng ito. Nang magkainita ng isang e-bike driver kasama ang kanyang misis at ang truck driver na kumukuha ng video sa likod ng kanyang manibela. Maya-maya, kumuha ang e-bike driver ng martilyo at pinagpupukpok sa iba't ibang bahagi ng truck. Bago to. Tingnan natin ngayon tapang mo. Sikat ka na ngayon. Ayon sa QCPD, Biyernes ito naganap mag-aalas 4 ng hapon sa Sergeant Rivera Street, Quezon City.
Nung tinanong namin yung ating victim, sumingit itong e-bike, naunahan siya. Ngayon, ginawa na itong binusinahan ng businahan, na irita ngayon itong naka-e-bike yun. At hinarang siya, nagkaroon sila ng commotion. Ayon umano sa driver ng truck, sinapak din daw siya ng driver ng e-bike sa una nilang sagupaan bago siya nakapag-video. Matapos mag-viral ang video, natunto na raw ng pulisya ang tirahan ng e-bike driver. Na-identify naman natin siya. Problema niya, nagtatago siya ngayon at kinakausap namin yung magulang na lumutang para malaman natin yung side niya. Sinamahan yung asawa niya sa pagtatago. Muling nagpapaalala ang pulisya na huwag magpadala sa init ng ulo dahil hindi mo alam kung saan ito pwedeng humantong. Tsaka kung sinagasaan sila nito, tapos, di ba? Malaki-laki ng truck niya di ba? Kaya konting lamig lang sa mga motorista natin. Nakausap namin sa telepono ang truck driver para itanong kung wala bang atrasan sa reklamo niya laban sa e-bike driver. Kaso pinagbawalan na raw siya ng kanilang kumpanya na magsalita pa sa media. Sinisikap din ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng e-bike driver. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Pagkatapos na ng State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos sa Hulyo, posibleng simula ng Senado ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Gate ni Senate President Cheese Escudero, hindi pwedeng madaliin ang proseso para lang maihabol sa 19th Congress. Nakatutok si Mav Gonzalez. Nabigyan na ng kopya ng articles of impeachment ang lahat ng senador at beripikado na rin sa visual verification ang pirma ng 215 na kongresista ayon kay Senate President Cheese Escudero. Inaasahang sa susunod na 2 linggo matatapos ang bagong impeachment rules ng Senado. Kabilang sa mapapaloob dito ang proseso ng pre-trial. Pero ang malinaw, walang magaganap na impeachment trial hanggang sa susunod na sona ng Pangulo sa July 21. Kailangan pa raw kasi aprubahan sa plenaryo ang impeachment rules. Bagay na sa June 2 pa pinakamaaga pwede magawa. Tsaka palang uusad ang pre-trial proceedings. Ang dami pang gagawin bago yung actual impeachment court ay kinakailangan umupo at dinggin ng anumang bagay. At sa loob ng 6 na araw, maski na 30 araw, baka hindi pa matapos yun. Yan yung sinasabi ni Senator Coco, ang ating minority leader, na in-interview niya na 10 days, 10 days, 10 days, 10 days. Ubus na yung June 30 Tingin ni Escudero, walang problema kahit tumawid sa 20th Congress ang impeachment ng bise. Pero anumang desisyon na ng 19th Congress, pwede raw baguhin pagpasok ng mga bagong mambabatas sa 20th Congress. We will cross the bridge when we get there because at any point in time, dahil tumawid nga, the new Congress can always vote to withdraw the impeachment complaint. Ito ang unang beses na mangyayari ito. May karapatan sino man mag-question ito. Pero tulad ng sinabi ko, hanggat walang TRO ang Korte Suprema, gagawin namin kung ano ang tingin naming tama kaugnay sa paglilitis na ito. Kung pagbabasehan ng impeachment ni dating Chief Justice Renato Corona, matatapos daw ng Senado ang impeachment proceedings ng bise sa loob ng 2 hanggang 3 buwan. Dagdag ni Escudero, hindi pwedeng puwersahin ang Senado na hatulan ang bise by June 30 dahil lang magtatapos na ang termino ng kasalukuyang Kongreso. Ano to, exam ng grade 3? Hindi pa tapos magpresenta ng testigo yung prosecution at depensa dahil June 30 na. Pagbotohan na natin to. Dismiss na natin to. Ganon? Hindi naman siguro yun ang intensyon ng saligang batas. Tugon ni Escudero sa pahayag ng bise na hindi siya dadalo sa impeachment trial dahil baka ma-intimidate ang senator judges. She is free to say what she wants to say. I doubt if that will happen. I myself am not. So she's free to say what she wants. But if she needs to attend, we will make her attend. If she doesn't need to attend, we won't force her because that's her right to waive her right to appear. Pero kung dadalo ang bise, ibibigay ng Senado lahat ng paggalang na nararapat sa kanya bilang bise. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok 24 oras. Inireklamo sa Office of the Ombudsman sina House Speaker Martin Romualdez at 3 mababatas dahil sa umunoy bilyong-bilyong pisong isiningit na alokasyon sa 2025 national budget. Buwelta ng isa sa mga kaalyado ng House Speaker, bakit ngayon lang nagsampa ng reklamo pagkatapos ma-transmit sa Senado ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte? Nakatutok si Jonathan Andal.
Reklamong katiwalian ang isinampa sa Office of the Ombudsman laban kay House Speaker Martin Romualdez at iba pang opisyal ng Kamara. Tinukoy sa reklamo ang umano'y 241 billion pesos na insertions o isiningit daw na alokasyon sa 2025 national budget gamit ang mga iniwang mga blanco sa Bicameral Conference Committee report. Bukod kay Speaker Romualdez, pinangalanan din sa reklamo ang mga umano'y sangkot dito na sina House Majority Leader Manix Dalipe, dating House Appropriations Committee Chairman Zaldico at ang acting chairman ngayon ng komite na si Marikina Representative Stella Kimbo. Ang mga naghain ng reklamo, sina Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez, Senatorial Candidate Attorney Jimmy Bondoc, Citizens Crime Watch President Diego Magpantay at mga abogadong sina Ferdinand Topacio at Virgilio Garcia. Hiling nila sa Ombudsman kasuhan ng tig 12 counts ng graft at falsification of legal documents ang mga respondent. Nung tinignan namin ano yung mga nilagay nila doon sa blanco, tinotal namin umabot sa 241 billion. Ang laking halaga yan. Hindi mo pwedeng sabihin na typographical error yan na kinurek ng technical working group. Hinihingan pa namin ng reaksyon sina Speaker Romualdez, Ko at Kimbo. Si Dalipe naman sinabing ang pagpasa ng national budget ay isang responsibilidad ng Kongreso at anumang tangkang iba ang palabasin ay pagbaluktot sa katotohanan at isang pag-atake sa legislative process. Pagpuna pa ni Dalipe, bilang isang kongresista, may mga pagkakataon noon si Alvarez na questionin o tumutol sa sinasabing kahinaan ng 2025 General Appropriations Bill pero hindi niya ito ginawa. Ipinapakita daw nito na namumulitika lang si Alvarez para masira ang kredibilidad ng liderato ng Kamara. Bumuelta rin ang isa pang kaalyadong kongresista ni Romualdez. Ito po'y klarong diversion lamang sa mga issues. Kasi kung iisipin mo, ang tagal na nilang pinag-uusapan yung budget, bakit ngayon na nila naisipan mag-file ng cases pagkatapos na i-transmit ang impeachment sa Senado. Itinanggi ni Alvarez na may kinalaman sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ang isinampa nilang reklamo. Sino nag-divert? Alin ang nauna? Di ba yung press conference ni dating Pangulong Duterte at ni Congressman Ungab? Doon nila pinaputok na maraming blanco yung BICAM report. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Nahukay sa garahe ng isang bahay sa Cavite ang mga kalansay umano ng mag-inang Chinese national na kasama sa dinukot na pamilya noong 2023. Nakatutok si June Veneracion. Sa garahe ng isang bahay sa General Trias, Cavite, nahukay ang mga buto ng pinaniniwalaang mag-inang Chinese national na biktima umano ng kidnapping. Natunton ang pinaglibingan sa kanila matapos ituro ng umano'y pangunahing sospek sa pagdukot na naaresto noong nakarang linggo. Naipagbigay alam na ito sa Chinese Embassy. This is a sad development because this would somehow confirm na talaga yung ating fear na maaaring patay na nga po itong mag-ina po na ito. However, we still have to wait for the official result po ng DNA examination. October 2023, dinukot ang buong pamilya ng mga biktima sa isang exclusive subdivision sa Muntinlupa City. Pinalaya noon ang mga Pilipinong nagtatrabaho sa kanila. Pero matapos ang ilang araw, natagpuan sa Quezon at Rizal ang katawan ng padre de pamilya at 3 iba pa. Isa po sa tinitignan ay may kinalaman po ito sa business po and hopefully doon po sa pagkakaresto po ng sinasabing isa po sa primary suspect po would give us more information with respect doon sa possible motive behind the kidnapping po. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng naarestong suspect. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Dalawang bagong commissioner ng COMELEC ang itinalaga ng Pangulo isang araw bago ang pagsisimula ng campaign period bukas. Asahan na rin ang pahighipik ng komisyon lalo sa mga campaign poster na hindi susunod sa patakaran. Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Vicky, ayon sa COMELEC ay sakto lang ang pagtatalaga ni Pangulong Bongbong Marcos sa dalawang bagong commissioners nila. Makakatuwang daw nila ito sa paghahanda sa eleksyon, lalo't simula bukas ay simula na po ng kampanya para sa national positions.
Isang araw bago magsimula ang kampanya para sa national elections, nagtalaga si Pangulong Bongbong Marcos ng 2 bagong commissioner ng COMELEC. Sina Attorney Maria Norina Tangaro Casingal, Head ng Legal Department ng COMELEC, at Attorney Noli Pipo, Director ng COMELEC Ilocos Region. Pinasalamatan ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang Pangulo sa pagtatalaga ng tinawag niyang COMELEC Insider o mga dati nang naninilbihan sa COMELEC. Agad nanumpa si Casingal kanina, habang sa Miyerkules naman si Pipo para daw agad makapagsimula ng trabaho. Ang inappoint ng ating kagalang-galang na Pangulo ay isang insider. Si Director Nori ay napakatagal na nating director ng Law Department at matagal na rin siyang nasa Commission Election. Makakaasa kayo na susuportahan ko lahat ng projects ni Chairman at kung ano ikakabuti ng komisyon. Sa pagsisimula naman ng campaign period bukas, nakatakdang magsagawa ng pagbabaklas ang COMELEC sa mga campaign poster na hindi sumunod sa wastong sukat at wala sa loob ng common poster area. Sa March 28 pa ang campaign period ng local candidates kaya hindi muna raw babaklasin ng COMELEC ang kanilang mga poster. Simula bukas, pag may mga nakitang illegally posted, tanggal ng tanggal. Pero sa mga susunod na araw, ay mag-i-issue na tayo ng mga notice. Yung lahat ng election officers namin, mag-i-issue ng notice sa lahat ng kandidato na may illegally posted materials, yung mga pagkalalaki doon sa public properties, na itanggalin yan within a period of 3 days. Yun na nakalagay sa batas. At pag hindi tinanggal, kakasuhan namin ng election offense. And at the same time, disqualification. Sabi ng COMELEC, hindi nila mababaklas ang mga campaign materials na nasa private property. Pero paaalalahanan daw nila ang mga kandidato. Especially kapag talagang nakita natin sobra namang inaabuso eh. Hindi naman yung property owners ang aming sinulatan eh. Yung kandidato naman yung sinulatan namin eh. So kahit paano, magkatingin na lang tayo kung kakayanin nila na yung aming show cause orders at hindi sila magpapaliwanag. Kailangan din ng biodegradable o environment-friendly na campaign materials alinsunod sa regulasyon ng COMELEC. Ang grupong Eco Waste Coalition nagtipon sa harap ng COMELEC para suportahan daw ang hakbang na gawing makakalikasan ang kampanya. Kaya inihikayat namin ang mga kandidato maglagay magkabit lamang sa tamang lalagyan, sa tamang posting areas. Maggumamit ng mga reusable materials and recyclable materials. Sa bisperas din ng campaign period, umatras si Agri Party List Representative Wilbert Lee sa pagtakbo bilang senador. Sabi niya, ilan sa naging konsiderasyon niya ang resulta ng mga surveys at kakulangan ng makinarya. Naroon ang COMELEC chairman para tanggapin ang withdrawal ni Lee na hindi na raw matatanggal ang pangalan sa balota, lalo 20 million ballots na ang naimprenta. Mananatili po yung pangalan niya sa balota at kung sakali po ang magiging boto niya kung may matanggap siya mga boto ay considered stray. Baliwala po lahat yung boto niyan. Sa aking pag-iikot, sa aking pakikipag-usap, napagtanto ko na talagang kulang na kulang po ang oras at kulang na kulang po ang aking makinarya para maipaabot sa ating mga kababayan yung atin pong mga ipinaglalaban. Vicky, maaga pa bukas ay mag-iikot na po ang COMELEC para tiyakin na sumusunod ang mga kandidato sa pagsasabit ng kanilang mga campaign materials. Yan muna po pinakahuling ulat mula dito sa COMELEC. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo.